ganito rin ba yung sasakyan nyo? Medyo nahirapan talagang tumakbo. So yun, kita natin dyan sa ating panel. So nakailaw yung sign ng tools dyan, yung powertrain nya. At doon naman sa kabila ay 40 km per hour lang talaga yung kinaya sa takbo natin. Tara, panoorin natin ang video na to para may kunti naman tayong idea kung paano ito ayusin. Yun mga boss, isang mapagpala at magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito mayroon tayong unit Ford Everest 2017 2.0 from Osami City. So dito sa loob, observe natin. So try nating paandarin yung engine. So yan, umandar naman siya. At wala namang nakailaw na sign ng check engine dyan. At goods din naman yung performance nya. So kita natin dyan na pumalo naman na hanggang 5,000 RPM. Kaya dito ni-road test muna natin. Kasi yung concern talaga ng may-ari nito ay low power daw kapag pinatakbo yung sasakyan. At kapag kailangan mo nang mag-overtake ay alanganin talaga siya. So doon na siya mag low power. So dito mga boss, so inobserve ko muna yung takbo niya kung hanggang saan talaga siya mag low power. So dito patuloy ko pa rin inoobserbahan yung takbo niya. So goods naman at naghahanap lang tayo ng tiyempo dito na maka-overtake. Yan mga boss, so kailangan na nating mag-overtake kasi medyo maluwag na yung kalsada. So subukan nating mag-overtake ngayon. At talaga bang mag low power siya. So manood lang tayo. Ayan mga boss, so legit nga, nag low power talaga siya. So yan, nakailaw yung sign ng tools dyan, yung powertrain nya at saka yung takbo natin hanggang 50 lang. Fast forward muna tayo dito mga boss. So yan, nakabalik na tayo sa talyer. So yan, nakahinto na tayo dyan. At sinubukan natin yung RPM. So yan, nakailaw pa rin yung powertrain nya at hanggang 4,000 kalahati lang yung RPM. Kaya unang ginawa ko dito ay in-scan ko muna. Siyempre gamit ang ating OTL scanner para malaman natin kung ano yung mga error codes na lumabas dito sa ating scanner. At meron na din tayong guide at idea kung paano i-troubleshoot ang low power sa ating Ford Everest. So paalala lang mga boss, especially sa mga baguhan dyan, tungkol dito sa ating scanner o diagnostic tools. Kahit na may scanner o diagnostic tools tayo, so hindi ibig sabihin yon na mas madali nating maayos yung sasakyan. At halimbawa mga boss, pina-scan mo yung sasakyan mo, pina-delete mo yung error codes o pina-reset, so hindi ibig sabihin na okay agad yung sasakyan mo. Ang purpose talaga ng scanner natin o diagnostic tools, so ito yung nagsisilbing guide sa atin para hindi na tayo masyadong mahirapan sa pag-troubleshoot. So katulad nito mga boss, ayan, ito yung error codes natin sa ating Ford Everest. So yan, meron tayo ditong map sensor or mass airflow. Meron ding turbocharger. So pagka ganyan na sitwasyon mga boss, so based sa ating experience, may problema sa supply ng hangin o sa airflow niya. So unang check ko dito is yung hose ng intercooler patungong intake passage. So wala namang problema, wala namang butas at mahigpit naman yung hose niya at matigas naman. Ang kasunod naman ay tinanggal namin yung takip ng intercooler. So panoorin natin dito kung ano yung nangyari. Ano gidiliki mo? Gawin mo. Buslot yung intercooler ba? Oh, himburat na. Pura maging buto la, buto gid eh. Ang ya. Na si Ak, Buto. si Ak gyud. Oh, buto. Buak mo, no? Tagalo na to na. So yun mga boss, nakita na natin yung problema niya. Sumabog pala yung intercooler assembly niya at may butas na malaki. So doon na nga sumingaw yung hangin o nag-leak. So galing sa ating turbo patungo sa intake. Yan, tingnan natin dito kung ano yung sitwasyon ng intercooler assembly. Tabag tulda ni ilis danan ni. Bag-o kita ni napagidari. Grabe busi ara kay no? Oh, tanan kay nahitabo ano? Ha? Basta branyo. So nakita naman natin dyan yung sitwasyon mga boss. So malala talaga yung nangyari dyan. So papalitan na natin yan ng bago mamaya. So proceed muna tayo dito kasi may i-check pa tayo yung hose ng turbo patong intercooler. So yan, kita natin dyan na ang lambot talaga. So kumpara natin dito sa hose ng intercooler patungong intake. So yan, ganyan katigas yung hose na yan. So hindi normal yung hose ng
nasa ilalim. So kailangan natin din yung palitan mamaya. So bago din yung ipapalit natin dyan. Payat na hos. Lubyok-lubyok yun siya ni-grab. Nakumuka kin eh. Fast forward agad tayo dito mga boss. So yun, dumating na yung parts na in-order natin sa Ford Everest. So bali 2 araw pala yung hinintay natin dito bago pa dumating yung parts. So brand new pala yung pinabili natin na intercooler assembly. So yun, kita natin dyan ang kinis pa. At pinalitan din natin ng bago mga boss, yung lower turbos natin patungo sa intercooler. So yun, kumpleto na. Yan, tinanggal natin agad yung air cooler temperature sensor para mailipat natin dito sa bagong intercooler assembly. Ang kasunod dyan ay sinimula na ng ating team na ibalik yung mga tinanggal na covers, yung shroud ng radiator. Pagkatapos naman ay kinabit na rin yung bago nating intercooler assembly. So ito pala yung team ko sa araw na ito. Kasama ko dito si Dangsky Nabaska at saka si Ayan Magusara. So bali pinagtulungan pala namin yung unit na to mga boss para mas madali naming matapos. Mas maganda talaga yung teamwork tayo sa trabaho mga boss. So yan, kita natin dyan na maliban sa mabilis matapos ay maayos talaga yung gawa natin. So ayan, kunti na lang yung kulang para mabuo natin lahat. So ikinabit na yung air filter cabin dyan. Binalik na rin yung hose ng ating water reservoir tank. At ang kasunod naman dito ay binalik na rin yung takip ng ating air filter cabin. Pagkatapos naman ay ito na yung panghuli, yung takip ng ating intercooler assembly sa harapan. Yun, sa wakas ay natapos rin natin. Pasensya na mga boss, medyo mataas talaga yung video natin dito kasi gusto talaga naming ipakita kung ano yung totoo at kung paano namin inayos ang problema dito. Yun, tapos na nating maikabit lahat yung mga binalik natin na parts. So dito tayo sa loob ngayon. So dito ay subukan nating paandarin yung engine. So ayan, nakaandar na yung engine. So sa observe natin dyan sa ating panel board mga boss, so nakailaw yung check engine. So kailangan pa rin natin yan i-delete sa ating scanner yung mga error codes natin. Fast forward tayo ng konti dito mga boss. So ito yung code natin dati. So ayan, nadagdagan yan ng konti kasi may natanggal tayo na ibang socket ng sensor dyan. So ngayon mga boss, so ang gawin natin ay kailangan na natin yang i-delete dito sa ating scanner. So dito sa ating panel board mga boss, observe natin, yan, wala na yung nakailaw na check engine sign dyan. Dito naman sa ating scanner, so yan, wala na siyang mga error codes dyan na nakikita at malinis na. Siyempre alam na yung kasunod dito. So subukan nating i-road test yung sasakyan kung okay na ba talaga yung performance niya. Tara mga boss, sabay nating i-observe yung takbo ng sasakyan kung goods na ba talaga yung performance niya. Ngayon mga boss, subukan nating ibirit yung sasakyan at i-overtake natin tulad ng dati para malaman natin kung hindi na ba siya nag-low power. So yun mga boss, sa observe natin dito sa takbo natin ay goods na talaga yung performance ng engine. So hindi na siya nag-low power. At observe naman natin dito sa kanyang dashboard. So ipakita natin dyan. So yan yung takbo natin dito. So, medyo dahan-dahan lang tayo para iwas disgrasya. So yan, wala naman tayong nakita na nakailaw na powertrain. At malakas na yung takbo natin. So goods na. So good job sa trabaho natin. Maraming salamat sa panunood. Ingat kayo palagi. And God bless.